Hi! Ako ang inyong kunyan Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Gaano ka-importante kapag mayroong CCTV camera sa bahay ng iyong mga employers? Para sa akin, napakagandang bagay po kapag mayroong CCTV camera sa loob ng bahay. Dahil kapag mayroon kayong mga employers na mahilig magduda, mahilig magbintang sa iyo, ang mga CCTV footage na yan ay magagamit natin in case of kailangan natin ng ebidensya. Kaya wag na wag po kayong matakot kapag mayroong CCTV sa loob ng bahay ng iyong mga employers. Pwede natin yan ipaglaban ang ating sarili sa footage na makukuha natin pag kailangan talaga natin. Ganon din ang ating mga employer. Pag-uusapan nila na mag-asawa na ilagyan ng CCTV camera ang kanilang bahay, protection din po para sa kanilang pamilya, lalo na sa mga anak nila na iniiwan nila sa atin. Yun po guys, nagagamit ang CCTV camera para sa atin at para sa ating mga employers. Doon po natin makikita kung paano tayo magtatrabaho sa kanila at paano din tayo tratuhin ng mga employers natin. Kaya wag na wag po tayong matakot kapag nagkaroon or mayroong CCTV camera sa loob ng bahay. At dito, sa pag-uusapan natin ngayon ay si employers ay mayroong reklamo pagdating kay helper. Paalala para sa lahat ng mga OFW dito sa Hong Kong, lalo na sa mga baguhan at saka sa mga paparating pa dito. Ayan, isang paalala lang talaga guys na wag ninyong galawin ang posisyon ng CCTV sa bahay ng inyong mga employers. Dahil baka yan po ang dahilan kung bakit kayo ma-terminate or worse po, kapag hindi man kayo ma-terminate, ay yun po ang dahilan na pag-isipan kayo ng masama. Nawala po ang inyong honesty at saka yung credibility. Yun po talaga ang dapat dito sa atin kapag nagtatrabaho tayo dito sa Hong Kong na hindi natin dapat iwala or alagaan natin ang mga katagang honesty and credibility. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasi po, may employer na nakita ang kanyang helper na ginagalaw ang CCTV camera, yung posisyon ng CCTV camera nila. Ilang beses na po daw nakita, yung una pinalagpas pa. Pangalawa ay talagang sinita na siya kung bakit niya ginagalaw ang CCTV camera. And then, nag-deny pa siya. Guys, ang CCTV camera, ayan po ang ating kakampi dito sa Hong Kong. O di kaya kung saan man tayo nagtatrabaho, kakampi po natin yan dahil magagamit yan bilang ebidensya. And take note po, ang CCTV camera ay hindi po nagsisinungaling. Kaya kapag mahuli ka man na ginagalaw at sinita ka kung bakit mo ginagalaw ang CCTV camera, magsabi ka po ng totoo na yung reasonable talaga, katanggap-tanggap talaga sa kanila. Kung talagang nabigla ka, isipin mo, sabihin mo na lang. Kung ano man kasi, may mga rason tayo kung bakit natin ginagalaw ang CCTV camera. Kagaya ko dito sa amin, ginagalaw ko talaga yan lagi kasi po, lagi siyang maraming dumi, maraming alikabok, kaya ginagalaw ko. And then, nandiyan naman ako sa harap. Kasi guys, yung pinakita sa akin ni agency na pagkagalaw ng camera, ng CCTV, yung video nun, ay galing siya sa kusina, si helper galing sa kusina, and then umikot siya, hindi ko na lang ipapakita yung video clip, umikot siya, at sa likod siguro, or sa parang hindi siya mahagip sa camera, ginalaw niya ang posisyon papunta sa kaliwa. So, ganun po yun guys. At inisip, nagsumbong si employers sa agency na baka daw natatakot na sila, na baka bukod sa nagsinungaling, hindi inamin ni helper na ginalaw niya yung CCTV pero kitang-kita talaga sa camera na nagalaw, yung video talagang gumalaw talaga siya. And then, naisip ni employer na baka balang araw or one of these days ay pagnanakawan sila. Napakahirap po guys yung mawalan ng tiwala ang inyong mga employers sa inyo. Kaya kung may reason ka man, kung ano man ang dahilan kung bakit mo ginalaw ang CCTV camera, sabihin mo na lang, ma'am, ginalaw ko siya kasi ayan maalikabok, yung talagang katanggap-tanggap sa kanila. Hindi yung nahuli ka na nga, magsisinungaling ka pa. Alangan naman, nagagalaw yung camera sa sarili. Mabigat naman ang camera kahit paano, kahit gaano kalakas ang hangin. Wala namang hangin dito sa loob. Bakit gagalaw yung video? Kitang-kita sa camera na dumaan siya and then umikot at yung time na yun ay talagang nakita na ginalaw. So, wag na wag po natin galawin yan. Kung may rason man tayo, kagaya ko nga sa sinabi ko, ginagalaw ko talaga. Marami ding mga bata sa
sa halimbawa, yung mga employers, yung mga kabataan na inaalagaan natin, yung mga anak nila ay sobrang likot. Minsan, pinaglalaruan ang CCTV camera. At least nakita kayo doon na naglalaro kayo sa CCTV. Hindi yung talagang mag-isa ka lang at bigla na lang lumabas ka kung saan ka galing and then biglang nandoon ka sa likod at para hindi ka mahagip ng camera at yun po ay talagang ginalaw mo siya. Kung nahuli ka man, magsabi ka na lang ng totoo para naman mapag-usapan at malaman ni employer kung ano talaga ang rason. Kasi kapag mawala talaga ang tiwala ng iyong employer sa inyo, kahit hindi ka man i-terminate, ay talagang pagdududahan ka nila. Ang pangit po guys, ang wala nang talagang nawala na yung trust nila sa inyo. Ang sabi nga ni employers or ni agency sa akin, na meron tayong problema sa helper na ito about her honesty and credibility, nasira na daw talaga. So sabi ko, kung ano yung pag-usapan ng employers at nila, bahala na si employer kung ano ang desisyon. At yun guys, wag na wag talaga ninyong galawin. Kasi hindi nyo ba alam na natatakot tayo kasi may camera, di ba ganyan? Ay, ayaw ko talaga, may camera dito, hindi natin alam. Mas magpasalamat po tayo guys kung nalalaman natin kung saan nakalagay ang camera. Hindi yung nanguhula tayo. At least nakikita natin, oh, nandyan ang camera. Alam mo kung anong sakop yan. Ibig sabihin, may camera man o wala, gumawa na lang tayo ng tama. Tapusin natin ang ating trabaho at talagang, yun, pumunta tayo dito para magtrabaho, hindi para bantayan natin ang camera. So guys, ingat-ingat at huwag galawin ang camera dahil, ayun guys, mawala ang tiwala nila sa inyo. May employers ako dati na dahil nga burara siya masyado, lagi siyang nawawala ng mga gamit. Kapag tinatanungan ako, napaka ano pa naman guys, mamahaling mga gamit pa naman, na misplace siya lang siguro at talagang nakakalimutan niya kung saan niya nilalagay. At kapag tinatanungan niya ako, parang na-hurt ako dahil inisip ko na wala siyang tiwala sa akin. Iniisip ko talaga kaagad na baka parang nagdududa siya sa akin, pinagbibintangan niya ako. Yung parang ganun na bagay guys, kapag tinatanungan ako ni employers. Kaya sabi ko na, ma'am, kapag meron kang nawawala na gamit, pwedeng paki-check na lang sa inyong CCTV para alam mo kung saan talaga napunta. Kasi ako, hindi ko naman sinusundan ko ano yung mga galaw mo kasi alangan naman maya-maya nakatingin ako sa'yo. At saka hindi ko naman tinitingnan kung ano yung mga sinusuot mo. At kung nailagay mo man sa ganito or ganyan, nakikita mo talaga kaagad kung saan mo naiwala yun or nalagay. At saka mula noon, sinuggest ko sa aking amo na titingnan na lang kapag may nawawalan sila na gamit, titingnan na lang sa CCTV camera. And then mula noon, hindi na siya nagtanong-tanong sa akin. Kapag may tinatanong siya sa akin, sabi, Cheche, kasi Cheche ang tawag niya, Cheche, saan kaya yung, ay, never mind, titingnan ko pala sa CCTV, di ba, sabi mo? Oh, di ba, magkakasundo kayo. Kasi noon pa naman talaga nagkakasundo talaga kami sa ating mga employers. Kaya namimiss ko yung mga yun. Yun po ang bali sample na malaking tulong talaga kapag mayroong CCTV sa inyong bahay. Thank you for watching. Sana meron kayong natutunan sa video ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, don't forget to subscribe guys kasi lagi po akong nag-a-update ng mga videos or mga vlogs about dito sa Hong Kong, lalo na sa mga first-time applicants na gustong mag-apply or magtrabaho dito sa Hong Kong. At sana, pag-share po ang aking mga videos kapag sa tingin niyo ay nakakatulong sa inyo. Thank you!